O ito, mainit-init pa, hindi na raw itutuloy ng Department of Justice yung pag-oppose ng prosecutor sa acquittal ni Leila De Lima. Pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin in detail. Kinonfirm ni DOJ Secretary Boying Rimulya and Prosecutor General Richard Fatulyon na pinapa-withdraw na nga nila sa prosecutors yung motion for reconsideration na final lamang ito laban doon sa latest acquittal ni Leila De Lima sa isang drug case. And voila! On the same day nga na in-announce ito ni Rimulya at ni Fatulyon ay nag-file na ng motion to withdraw ang mga prosecutors. For context, di ba nga itong si De Lima ay humarap sa 3 drug cases, all filed under Duterte. 2024 yung last na acquittal ni De Lima, pero itong Solicitor General ni Marcos na si Menardo Guevara na nagsilbi rin bilang Justice Secretary ni Duterte ay inapila sa Court of Appeals yung 2023 acquittal ni De Lima. In general, we have the right against double jeopardy. Ibig sabihin po, kapag acquitted ka na sa isang kaso, dapat hindi na challenge yung acquittal mo para litisin ka ulit. Unless merong grave abuse of discretion, may mistrial, o may sobrang irregularity. So nung grinant ng Court of Appeals yung petition ng Office of the Solicitor General ay in-explain nila na parang kulang daw yung dahilan kung bakit na-acquit itong si former Senator Leila De Lima. Kaya ang nangyari ay niremand o binalik sa Muntinlupa RTC yung kaso ni De Lima. Kaya nga di ba meron pang mga disinformation na makukulong daw ulit si De Lima. Pero well, disinformation lang lahat yon kasi later on, itong same judge, si Judge Abraham Alcantara, ay nire-acquit si De Lima over the same case. Kaya double acquittal na si De Lima on the case kung saan nag-recant si dating Bucor Chief Rafael Ragos. Star witness kasi sa kaso si Ragos, pero bago pa bumaba sa pwesto si Duterte ay nag-retract na siya at sinabi niya na pinilit lang daw siyang siraan si De Lima. E di ang sabi ng judge ng Muntinlupa, malinaw na kung walang testigo, di ibig sabihin nun, walang kaso. So ang nangyari ay hindi pa rin sumuko itong mga prosecutors at doon sa re-acquittal ni De Lima ay nag-file pa ulit sila ng motion for reconsideration. Ina-argue ng prosecutors na hindi daw sapat yung analysis ng korte kung bakit mas dapat bigyan ng weight yung pag-retract ni Ragos kesa dun sa una niyang testimony against De Lima. Pero alam nyo, sa 3 kaso ni De Lima, hindi lang po si Ragos ang nag-recant. Hindi bababa sa 13 testigo ang nag-retract ng kanilang testimony. And all in all, sa kaso ni De Lima ay 3 beses inapila ng prosecutors yung acquittal ni De Lima. Kaya ngayong kampo ni De Lima, tinawag na triple jeopardy daw yung kaso niya. Balik tayo sa DOJ. As it seems, it appears na itong mga DOJ bosses ay dinidisown nila yung move na habulin pa si De Lima. Kinonfirm mismo ni Rimulya sa Rappler na inutusan niya si Fatulyon, ang bossing ng mga prosecutor, para nga withdrawin na yung huling motion for reconsideration. Itong National Prosecution Service o yung opisina ng mga prosecutor ay independent naman sila from the DOJ pero attached agency pa rin sila sa ahensya. Kaya usually may courtesy pa rin sila sa DOJ Secretary bilang overall boss nila. So ang tanong ngayon ay what happened? Bakit pina-withdraw ni Rimulya? So heto na nga. Sabi ni Prosecutor General Fatulyon ay nalaman niya lang sa staff niya na nag-file ng motion for reconsideration itong mga prosecutor nung na-file na kasi apparently daw ay deadline na ng filing. So ano nang mangyayari ngayon? Ang gusto mangyari ni De Lima ay imbestigahan itong mga prosecutors at maparusahan sila. Ang allusion pa nga ni De Lima ay may Duterte connection pa rin daw allegedly itong mga prosecutors. Let's not forget, nakulong si De Lima for nearly 7 years. Na-subject din siya sa mga sexist remarks during legislative hearings. Sa loob ng detention sa PNP Custodial Center ay na-hostage at muntik siyang mamatay. Dahil nga nakulong siya ay ilang buwan lang siya nag-serve in person as a senator and she had to serve the remainder of her term inside the Custodial Center. 2023 lang siya na-release at by 2024 ay cleared na siya sa lahat ng Duterte time drug cases niya. Kaya yes, understandable for De Lima na i-relate kay Duterte itong naging latest na banta sa kalayaan niya. While waiting game kung mapaparusahan ba o may imbestigahan yung mga prosecutors ay life goes on for De Lima. Nagsiserve na siya ngayon bilang mamamayang liberal representative at incoming na prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, anak ni Duterte na tinatawag ni De Lima bilang chief oppressor niya. Kung interested pa po kayo sa mga ganitong klase ng conversation, you may download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.